down 12. But he himself went a day's journey into the wilderness and came and sat down under a juniper tree, and he requested for himself that he would die, and said, "It is enough. Now, O Lord, just take away my life, for I am not better than my father." As he lay and slept under a juniper tree, behold, then an angel touched him and said unto him, "Arise and eat." First King chapter 19. Verse 19. Chapter 19, verse 4. And he looked, and behold, there was a cake baken on the coals, and broods of water. And he said, and he did eat and drink, and laid him down again. The angel of the Lord came again the second time, and touched him, and said, "Arise and eat, because the journey is too great for thee." He arose and did eat and drink, and went to the strength of that meat 40 days, 40 nights, unto Horeb, and to the mount of God. And he came thither unto the cave, and lodged there, and behold, the word of the Lord came to him. And he said unto him, "What dost thou here, Elijah?" And he said, "I have been very jealous for the Lord God of hosts, for the children of Israel have forsaken thy covenant, thrown down in thine altars, and slain thy prophets with the sword, and even I only am left, and thy sick right alive to take it away." And he said, "Go forth and stand upon the mountains for the Lord." And behold, the Lord passed by, and a great and strong wind rent and the mountains, and brake in pieces the rocks before the Lord. But the Lord was not in the wind. And after the wind, an earthquake, but the Lord was not in the earthquake. And after the earthquake, a fire, but the Lord was not in the fire. And after the fire, a still small voice. And Father, kung salamat mo sa mga ito, hindi na po ito natin tonight. Isa sa balita ulit, nandito kayo para sa mga sa nalalapit na youth camp. Ang youth camp po ay nalalapit sa may parte ng ating polo sa Camp Pilandosa. Amen. At ganun pa rin po, ang mga young people ay kailangan mag-bayad ng 1,500 each. Amen. May isa na po na nagbigay ng bayad si Sister Aileen para sa dalawang isang benefit sa atin. So, kailangan natin magpupunta ng bayad para sa youth camp. Who ay sa English State, 1718, holiday dito o Goldwing. So, bata ka pa lang. 11 ka pa lang. hallelujah. Medyo nakikita ko na isa sa church sa mga activities doon sa camp. Kasama ko si Brother Ruel. Balik ka rin ng Pilipinas Friday ng gabi. Usapan ng plano sa iglesia, mga misyon, pinagkaroon ng ating Panginoon. So sabi na ay hayaan natin na yung pinagkalimutan yung mga misyon natin sa ating Panginoon. Tulungan tayo natin Panginoon para sagawa natin yung ayos ng ating misyon. So ito, marami tayo kapatid na meeting. Sa mesa at sa mga careers. Amen. Para sila ay tulungan na ating Panginoon sa mga bagay na kailangan at hiningin sa atin. Alright, so magandang umagang muli sa inyo lahat. Amen. Sa unang Kings, chapter 19, verse 4, nasa makatagal, ang sabi ng scripture, ito po ay tagpo kung saan si Elijah, amen, ay kakatapos lamang ng kanilang revival doon sa Mount Carmel, kung saan, hallelujah, napatunayan ng ating kapatid, ng ating propeta Elijah, ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Wherein doon sa Mount Carmel, nagkaroon ng contest ang 450 prophets ni Jezebel against sa isang propeta ng ating Panginoon na si Elias, Elijah. Amen. And then, pinatunayan ng propeta ng panahon
kumain at nanalangin sila ng maghapon. Amen. Pero ang kanilang Diyos ay hindi nagpababa ng apoy para tupukin at sunugin yung kanilang alay. Pero ang ating propeta si Elias, hallelujah, amen, para ipakita ang bindikadong salita ng ating Panginoon, pinabukusan niya ng ilang bariles ng tubig yung kanyang alay, yung kanyang altar, at nakita nagbasang-basa na yung kanyang altar nung siya manalangin sa ating Panginoon. Hallelujah. Kaya nagpababa ang Diyos sa apoy. Sa ito ng mensahe ng propeta Elijah ay binindigan ng ating Panginoon. Yan ang ating Panginoon. Siyempre, hallelujah, galit na galit ang propeta Jezebel. Amen. At gusto ipapatay itong si Elias. At ang sabi niya, kung ano ang ginawa mo sa mga propeta ko, ay siya rin gagawin ko sa iyo. At pagkatapos ng revival na ito, tumakas si Elias. Nagpunta siya sa malayong lugar, sa ilang, hallelujah, at nandun siya, natagpuan niya ang kanyang sarili. In a journey, doon sa ilang, sa wilderness, at naupo siya sa ilalim ng juniper tree. Amen, hallelujah. Ang sabi ng propeta, ang juniper tree daw ay tipo, hallelujah, ng isang lugar na a place to rest. Ang ibig sabihin daw ng juniper tree is a place to rest. Isang lugar na kung kailangan magpahinga. Yung lugar ng pahingahan. Amen. So, sobrang pagod itong si Elijah dahil sa mahabang paglalakbay niya para maiwasan niya at matakasan niya ang pagpatay sa kanya ni Jezebel. Amen. Naglakbay siya in a day's journey. Isang day's journey. Hindi lang ito isang araw. Naglakbay siya ng mahabang araw. Hallelujah. At pagkatapos ay nakakita siya sa wilderness sa isang juniper tree. At nirequest siya sa kanyang sarili. And sabi niya, mamatay na lang sana ako. Sobrang pagod niya at sa sobrang takot niya na mawala yung mamatay siya ng mga tauhan ng Jezebel. Ang sabi niya sa kanyang sarili, sana mamatay na lang ako. And he said, it is enough. Tama na ito. Ayoko nang tumakbo. Ayoko nang lumakad. Ayoko nang mag-vision. Okay na to. Lord, patayin mo na lang ako. Ang hirap-hirap ng buhay ko, Panginoon. Kung kailan ako naging Kristyano, nandun ang mga pagsubok sa buhay. Kung kailan ako naglingkod sa iyo, nandun ang mga kaaway na umahabol sa akin. Lord, take my life. Sobrang pagod at sobrang hinagpis. Hallelujah. Gusto na lang matay nitong si Elijah. Pero nakalimutan niya, katatapos na niya ng revival, at katatapos na niya may makita kapangyarihan ng ating Panginoon. Hallelujah. Sabi niya, Lord, take away my life, for I am not better than my fathers. And then habang siya ay nakahiga at natutulog sa sobrang pagod sa ilalim ng juniper tree, which is a place to rest, amen, behold, then an angel touched him. Hinipo siya ng Panginoon. Hinalagit siya. Brother Ruel, tama ng pahinga. Kumain ka muna. Amen. Alam kong pagod ka, Brother Ruel, sa misyon. Ang haba ng inikot niya ni Pastor, sa oras na higit. Hindi niya matagpuan yung daan. Kawalik. Amen. Hallelujah. Sabi ng angel, he touched him and said, arise and eat. Bumangon ka, kumain ka. Amen. Hallelujah. Nagulat marahil si Elijah kasi paglimon niya, nandun yung pagkain, baking cake. Tapos may tubig to sa harap, kasama ng cake, may tubig pa. Saan ang galing ito? Amen. Nilagluto ba ng cake sa kanya? Meron ang ating Panginoon. Gumawa ang Panginoon ng paraan. Hallelujah. Dahil alam ng Diyos na gutom ang kanyang mensahero. Gutom ang kanyang propeta ng panahon. Kaya kailangan niyang pakainin ang propeta ng panahon. Hallelujah. Tandaan niyo ang Diyos. Hallelujah. Obligado siya. Kapag tayo gumagawa ng mga bagay sa Diyos, obligado ang Diyos sa Diyos. Hindi na hayang magutom ka sa panahon ng iyong mga kailangan. Hallelujah. Then he touched him and said, arise and eat. Nung makita niya, and he looked and behold, there was a cake baken on the coals and a cruse of water, and said, and he did eat and drink and laid him down again. Pagkatapos siya kumain at uminom, aba, natulog ulit. Okay na pala ito. Okay na pala ito. Amen. Kahit wala ako sa misyon, nakakakain din naman ako eh. Kahit wala ako sa
sa mission, Lord, ay pinagpapala mo din naman ako. Amen. Okay na to. Ang ginawa ni Elijah, natulog ulit. Pagkakaya, natulog ulit. Amen. Hallelujah. And the angel of the Lord came again. Bumalik sa kanya yung angel of the Lord. The second time, and touched him. Hinipo ulit, kinalabit ulit itong si Elijah. And said, arise and eat. Because the journey is too great for thee. Nakita niyo? Pagising niya, ginising siya ng angel, nandun naman yung pagkain. Kumain ka, Elijah. Bumaon ka kumain kasi meron kang lalakbayin isang mahaba at great journey na lalakbayin, Elijah. At siya bumangon at kumain at uminom at bumalik ang kanyang lakas. Hallelujah. Yung kinain niya, yung meat na kinain niya, can last 40 days and 40 nights. Nakita niyo? Sa kailangan ka ng pagkain na kayang tumagal ng 40 days and 40 nights. Hallelujah. At pag binabasa ito ng mga doktor at ng mga scientists, ang sinasabi nila, napaka-imposible. Wala pang vitamins na na-invento na kayang tumagal ang tao ng 40 days and 40 nights sa paglalakbay. Anong klase kayang vitamins ang kinain at ibinigay ng Diyos kay Elijah na kayang tumagal ng paglalakbay ng 40 days and 40 nights? Amen? Hallelujah. Ang sabi ng propeta, and that is the vitamins na galing sa ating Panginoon. Sa ating panahon, hallelujah. Amen. Ang ating Panginoon, so, di ba naalala niyo, nag-fasting siya 40 days and 40 nights. Hindi siya kumain. Hindi siya uminom. Anong ginawa niya? Nagbabad siya sa salita ng ating Panginoon. Anong vitamins natin para makatagal tayo sa paglalakbay sa mundong ito? Ang salita ng ating Panginoon. Ito lang ang daming vitamina na kailangan natin para tumagal tayo sa paglalakbay sa mundong ito. Amen. There is nothing in this world. Hallelujah. Hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao. Dahil dito, mga kapatid. Hindi na sa pagkain ng kanin, pagkain ng mga tinapay, ng mga literal na pagkain, kundi saan? Sa bawat salita na lumalabas sa bibig ng ating Panginoon. At kumain siya, tuminom. Hallelujah. Taglakbay siya ng 40 days and 40 nights. Mula sa Horeb, papunta sa bundok ng Diyos. And he came thither unto cave and lodged there. Pagkatapos siya, pagdating niya doon sa lugar na pinuntahin niya, abay pumasok siya sa kuweba. Amen. He lodged there, and behold, the word of the Lord came to him. At dumating ang salita ng ating Panginoon, and he said unto him, anong ginagawa mo dito, Elijah? Hindi ba may inutos ako sa iyo? Hindi ba dapat nasa mission ka? Hindi ba dapat naglilingkod ka? Anong ginagawa mo sa kuweba, Elijah? Amen. And he said, I have been jealous for the Lord God of hosts, for the children of Israel have forsaken thy covenant. Panginoon, nalulungkot kasi ako eh. Kasi yung mga, hallelujah, yung mga anak ng Israel have forsaken thy covenant. Amen. Thrown down thy altar, sinira nila yung altar mo, Panginoon. At hindi sila naniwala sa iyo, Lord. At naiinis ako sa kanila, sabi ni Elijah. Pagkasa isang third. And slain thy prophets, pinapatay ang mga propeta ko, Panginoon. Mga propeta, pinapatay, Panginoon, with the sword. And even I, Lord, ako na lang ang natira. Sabi ni Elijah. Hallelujah. And they seek my life to take it away. At hinahanap nila ako para patayin. Sabi ni Elijah. And he said, go forth and stand upon the mount before the Lord. Sabi ng Panginoon. Lumabas ka, tumayo ka sa harapan ng bundok ng ating Panginoon. And behold, the Lord passed by. Dumaan ang Panginoon, and a great and strong wind rent the mountains. Amen. Nagkaroon ng malakas sa hangin, umahagilis sa malakas sa hangin, at binaak ang bundok. And break in pieces the rocks. Pati yung mga bato sa bundok ay nagkapira-piraso nang dumaan yung umahagilis sa hangin. Sabi ng scripture. Hallelujah. But the Lord was not in the wind. Pero ang Panginoon ay wala sa hangin. And after the wind, an earthquake,
But the Lord was not in the fire. Wala ang Diyos sa hangin. Sa malakas sa hangin, hallelujah. Wala ang Diyos sa malakas sa earthquake. Wala ang Diyos sa apoy. Kasi maraming tao sa panahon natin ngayon, hallelujah, na kaya lang naglilingkod sa ating Panginoon, pag dumaan sila sa malakas sa hangin ng buhay nila. Kaya sila nagsasabi sa Panginoon kasi pag dinaanan sila ng bagyo, tumatawag sila sa Lord. Amen. Maraming tao kapag nakadaras sa earthquake, at nakadaras sa mga tragedy sa earthquake, tsaka lang tumatawag sa ating Panginoon. Maraming tao na kapag nakadaras sa pagsubok sa mga apoy, tsaka lang nila naalala na may Diyos pala. Naalala niyo mga nakaraan? Bagyo, lindol, sunog sa Los Angeles. Amen? Hallelujah. Pero sabi ng Scripture, the Lord is not in the wind. Amen. Hallelujah. The Lord was not in the earthquake. Amen. The Lord was not in the fire. Sabi ng ating Panginoon, nasa ng Panginoon, sabi ng Scripture, hallelujah, and after the fire, a still small voice. Na minsan ay hindi nare-recognize sa mga tao. Kaya say amen. Akala ng mga tao, hallelujah, kailangan pa nila maghintay ng malakas sa lindol para sila maglingkod sa ating Panginoon. Kailangan pa nila mag-alala sa malakas sa baha at mga hangin para maglingkod sa Diyos. Hindi nila ma-recognize ang tinig ng ating Panginoon. Kadalas niyaya nila sila ng Panginoon ng earthquake, pero ayaw pa rin nila maglingkod. Yes, amen. Nagkamadala ng Diyos sa hangin, ayaw pa rin nila makinig. Nagkamadala ng Diyos sa apoy, pero ayaw pa rin nila maniwala sa Diyos. Amen. Hallelujah. Ganito si Elijah, nakita niya, dumalaw na sa hangin. Pero hindi na shock si Elijah. Nabahan ang mundo. Hindi siya shock. Lumindol na malakas. Hindi na pinasin. Nagkaroon malakas sa apoy. Hindi na pinasin kasi alam niya, hallelujah, hindi yun ang gusto ng ating Panginoon para maniwala tayo. Sabi niya, but there is still small voice. Amen. At nung marinig niya yung maliit na impit na tinig, kasi sabi impit na tinig, mahina. Amen. Sinabi rin ng propeta, mga kapatid, hallelujah, ito ang naging problema ng mga Pentecostals. Alam niyo ba, ang Pentecostals, sa sobrang ano nila, sa mga rushing mighty winds. Amen. Sa sobrang focus nila sa mga gifts of healings and miracles and speaking in tongues. Amen. Nalimutan na nila that there is a still small voice. Amen. Sa sobrang focus nila sa mga awitan at kantahan at tugtugan. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Nakalimutan nila na ang Diyos may impit na tinig na nangungusap sa kanila. Na minsan hindi na nila mapansin. Hallelujah. Puri ng ating Panginoon. The Lord was not in the wind. And after the wind, an earthquake. But the Lord was not in the earthquake. And after the earthquake, the fire. But the Lord was not in the fire. And after the fire, a still small voice. Sabi ng propeta ng ating Panginoon. Sabi na dito, mga kapatid. Hindi daw ito si Elijah. Sabi niya, and when we find him in the cave, way back put in the cave, and God wanted to talk to him. Gustong makausap ng ating Panginoon, si Elijah. Sabi ng Biblia, nagpadala siya ng hangin, mighty wind, nagpadala siya ng earthquake, and then nag-shake siya. But Elijah just sat still. Naku po si Elijah. Hindi niya pinansin yung laking hangin, hindi niya pinansin yung earthquake, hindi niya pinansin yung apoy. And after a while, there was a still small voice spoke. At na-recognize si Elijah, yun ang Panginoon. And Elijah recognized that to be God, and he put the mantle over his face and walked out to meet him. Kaya nyo, hindi napalabas si Elijah sa kuweba sa mamamagitan na malakas sa hangin. Hindi siya napalabas sa mamamagitan na dito kasi tayo kung pag-lumindol, di ba? Kaya
something better. Hindi ang lindol, hindi ang apoy, hindi ang earthquake, hindi ang hangin ang kailangan niya. Ang kailangan niya ay ang tinig ng ating Panginoon. At minsan, ito yung ating nakakalimutan. Minsan nakakalimutan natin, napakinggan natin yung tinig ng ating Panginoon. Kasi minsan, may mga bagay, kaya hindi natin marinig yung kanyang tinig. May something na meron sa puso natin na hindi natin iitawan. Amen? May mga bagay sa puso natin na ayaw natin i-let go. Kaya minsan, nai-ignore natin yung sinasabi ng ating Panginoon. Alright, so I want to listen to this one. Makinig kayo mabuti, mga kapatid. May isang kwento dito tungkol sa isang monk. Dalawang monk. May dalawang monks. Alam niyo yung monks? Yung monk ba? May dalawang monks. Yung taga-templo yan. Isang matanda at saka isang batang monks. Naglalakad sila na magkasama. At dumating sila doon sa punto habang sila naglalakad. Amen. Ay nagkaroon ng malakas sa ulan, kailangan na dumaan, tumawid doon sa isang malakas sa ilog, sa isang ilog. At bago sila tumawid, may nakita silang babae doon na hindi makatawid sa ilog kasi natatakot siya. Malakas ang agos eh. At nakiusap, hallelujah, yung babae, natulungan siya makatawid sa ilog. Okay? At nagkatinginan yung dalawa. Hallelujah. At maya-maya, amen, pinasan ng old monks yung babae. Isinakay niya sa likod at tinawid niya sa kabilang ilog habang yung batang monks ay nakatingin sa kanya at nakaiyak. Ano tawag nila? Si brother. Amen. At nakatawid sila ng ilog. At nandun nakatingin pa rin sa kanya yung monks. Hallelujah. Ilang oras na nakalipas, nandun yung batang monks, sabay talagang galit na galit. Kasi alam niya, hallelujah, habang naglalakad sila, galit na galit, talagang nagpuputok ang butsi ng batang monks. Kasi ang mga monks pala, bawal sa kanila umipo sa babae. Hindi sila umipo lang sa babae. Pero bakit yung kanyang old monks, binitbit pa yung babae, tinawid sa kabilang ilog. At mahabang oras na lumipas, ilang oras na nakalipas, hindi naman pigilan ng old monks, yung batang monks ang kanyang naramdaman na galit, ay nagtutok ang kanyang kutsi, sabi niya, tumigil siya. Hinarap niya yung kanyang old monks. Sabi niya, Kuya, brother, hindi ba alam mo naman na bawal sa ating umawak sa mga babae? Sabi ng old monks, brother, ilang oras nang lumipas, ibinaba ko na yung babae. At kinalimutan ko na yung ginawa ko. Pero ikaw, ilang oras ko lang ibinaba yung babae, hanggang ngayon, bit-bit mo pa rin siya. Sa mata ko. Nasa puso mo pa rin, binitbit mo pa rin siya. Ibinaba ko na nga siya eh. Pero ikaw, binitbit mo pa rin. Hallelujah, maraming ganyan, mga mananampalataya, mga tao sa ating panahon. Hallelujah. Minsan meron tayong mga bagay na ayaw nating iwan. Hindi natin malimutan sa puso natin. Akala mo tama ang ginagawa mo, hallelujah. Pero yung isa, kinalimutan nila, pero ikaw hindi mo makalimutan. Nakalimutan na yan. Sabi ng mga ormas, kanina ko pa siya binitawan eh. Pagkatawid sa ilog, binaba ko agad siya. Pero ikaw, mahabang panahon tayo naglakbay, yung palang galit sa puso mo, nandiyan pa rin, hindi mo binitawan. Hallelujah. Ito pa rin siya hanggang ngayon.
isara. There are three doors that the devil always uses to enter into your home. Kadalasan daw, may tatlong pintuan. Hallelujah. Na nakakalimutan kang isara. Na dito, naglalabas-masok si Satanas. At si Satanas, hindi niya na kailangan pumatok sa pintuan na ito. Pag nakita niya bukas, hindi na siya kakatok. Papasok na siya. Kasi bukas eh. At ito ang mga pintuan na kailangan yung isara. Yun na yun. Number one, the door of unforgiveness. Ang pintuan ng hindi pagpapatawad. Holding on grudges. Kapag hawak mo pa yung grudges, yung bitterness, hallelujah, na nag-create, hallelujah, para magkaroon ng division and weakness sa family, sa relationship, sa magkakapatiran, sa church, hallelujah, na ayaw mong bitawan. Can you say amen? Yeah. Ang Satanas, naglalabas-masok dito. Hindi na siya kakatok. Why? Open ang iyong door ng unforgiveness. May ginawa yung brothers. May hindi ka na, meron kang hindi naintindihan sa ginawa ng mga brothers. Hindi mo mapaintindihan yung kanilang ginawa. Hindi ka mapapatawad. Okay? Hindi mo mapapasensyahan. Hold mo ang grudges, the door of unforgiveness. Kailangan mong isara ang pintuan na ito. Sabi sa mukhang Matthew, chapter 6, verse 14, for if you want to forgive men their trespasses, kung nagkamali ang iyong kapatid, hallelujah, amen, forgive men their trespasses, for your heavenly Father will also forgive you. Yes, amen. But if you forgive not, kung hindi mo makalimutan, hindi mo sa nakapatawa sa ginawa sa iyo, sa palagay mo, papatawarin ka naman sa langit. No. Forgiveness doesn't free others. Tandaan niyo ito. Yung pagpapatawad ay hindi lang pagpapalaya sa iba. Ang pagpapatawad din ay ang pag-break ng chains. Para maputol yung kadena ng agapo sa iyo. Hindi lang sa kanya, kundi sa iyo din. Amen. Number 2, the door of your eyes. What you watch on the screen, morality and dust and music you hear, yung mga pinapakita yung tugtog. Amen? Kaya people, makinig kayo. Ano bang tugtog pinapakita nyo ngayon? Die with a smile? Okay. Maganda pag pinakinggan mo nga eh, di ba? Ang ganda ng lyrics. Tama, nakita ko kailangan ng Esther, kabisado ni Esther. Sabi ko, nakastig na kanta mo yan. Kapag nakita ko sino kumakanta, talaga ko si Lady Gaga. At saka si Bruno Mars. Sabi ko, wala ko, wala naman ako. Kabisado kasi nakita ko siya eh. Nakuha ko sa table, nakita ko siya kumakanta. Nagaganda pa naman kakasabay sa kanta. Hindi agad kasalasan yung mga pintuan na hindi natin nasasara. Kailangan isara natin ang mga pintuan na yun. Entertainments, in musics, hallelujah, na kadalasan pumipigil, kumukontrol sa puso natin. Number 3, ito isa sa pinakamahalaga sa lahat. Yung pintuan ng neglecting prayers. Madalas, nakakalimot na tayong manalangin. Yung prayerless home is unguarded home. Ang isa daw, tahanan na walang panalangin ay tahanang walang proteksyon sa ating Panginoon. Unguarded. Kaya ang Satanas na masmasok sa loob ng tahanan kasi unguarded ang iyong bahay. Kasi amen. Prayer invites God in your life. Ang panalangin daw ay nag-i-invite sa ating Panginoon. Amen. Let's speaker, di ba? Sa Matthew chapter 5, verse 17. Praying without ceasing. Manalangin kayong walang pati. Kasi pag nanalangin kayo lagi, nagtatabusan yung fortress, yung pintuan ng pananampalataya mo papunta sa ating Panginoon. Kaya huwag sabi ng scripture, di ba? Manalangin kayo walang pati. Para ano? Huwag kayo magsipasok saan? Sa tukso. Napakalaga. Amen. Nakadalasan, marinig natin yung panalangin. At kapag ito'y bukas, hallelujah, si Satanas, pabalik lang dyan. Kaya kailangan isara ang mga pinto nito. Sabi nga,
naging masama, pumulong sa iyo ang Panginoon, masama yan, brad. Isa, di mo i-ignore. Okay lang, wala naman. Di man tayo nakikita ni Kiao, ni Brother Ferdy. Okay lang yan. Don't listen to the noise. Hear the still small voice. The depths of something that comes into your heart takes all foolishness away from you. Tanggalin ang mga foolishness mula sa iyo. Amen. It makes you hate the things of the world para kalimutan mo yung mga bagay ng sanglibutan. At pansinin mo, bigyan mo ng focus ang pag-ibig ng Diyos. Amen. Hallelujah. Sabi niya, mga kapatid, dito, sa 1 Corinthians, ito ang katapos. 1 Corinthians chapter 13, verse 1 to 7. So much is that. 1 Corinthians chapter 13, verse 1 to 7. Ito ay turo ni Apostle Pablo sa iglesia. Mahalaga, ito yung paalala mo niya sa bawat isa. Though I speak with the tongues of men and of angels, and have not charity, I have become something less. But this is serious. Kahit pa ako'y makapag-usap, makapagsalita ng dila ng mga tao at ng mga anghel, kung wala akong pag-ibig, I am become a something less or tingling symbols. And though I have a gift of prophecy, kahit nag-give ako ng prophecy, at naintindihan ko ang lahat ng misteryo, na ipaliwanag ko ng scripture, nakapag-share ako ng mystery, and all the knowledge that I have all faith, so that nakala kong patinagi ng mundo, remove mountains, pero kung wala akong pag-ibig, I am nothing. And though I bestowed all my goods, kahit ibigay ko pa yung lahat ng aking gatang-ilig para pakirin ng mga mahihirap, ibigay ang aking katawan to be born para sunugin, pero kung wala akong pag-ibig, I profited me not. It profited me not. Ibig sabihin, lahat ng iyon, walang kwenta. Kapag wala akong pag-ibig. Not being, charity suffereth long, and is kind, sa Tagalog, tingnan natin yan. Charity suffereth long. Ang pag-ibig daw ay napagpahinuod at magandang loob. Ang pag-ibig ay hindi nananatili. Ang pag-ibig ay hindi nagmamapuri, hindi mapagpalalo. This is the scripture. Amen. Hallelujah. Sa King James Version, sa Tagalog, ito ang ganda. Pakinggan nyo. Ang pag-ibig ay mapagpasensya. Amen. Kailangan daw marunong magpasensya. Amen. Nagkamali ang mga brothers, pasensyahan na. Amen. Amen. Dapat marunong tayo magpasensya. Kasi tayo ang nakakala ng tama, di ba? Yes. Ang pag-ibig ay mapagpasensya at magandang loob. Ang pag-ibig ay hindi naiinggit, hindi nagyayabang, hindi nagmamataas, hindi nagmataas, hindi makasarili, hindi palalo, hindi madali magalit, hindi nagtitipid ng bilang ng kamalian, hindi nagtatampo. Kasama ba yun? Kasama ba yun? Hindi nagkasaya sa kalimutan, sa halip, nagsasaya sa katotohanan. Ang pag-ibig ay kinakaya ang lahat ng mga bagay. Dapat kakayanin nyo ang lahat ng mga bagay. Hallelujah. Yan ang pag-ibig. Amen. Pinaniniwala ng lahat, nagtitiwala sa lahat ng mga bagay. Tingin-tiis ang lahat ng mga bagay. Yes, amen. Kailangan magtiis tayo sa lahat ng bagay. Yan ang pag-ibig. Ang pag-ibig ay hindi nagwawakas. Kung mayroon ng mga propesiya, mga ito ay lilipas. Kung mayroon ng
you couldn't hear his voice in the sleep.